Ito yung unang araw pagkatapos ng graduation ng alaga ko. In short, wala na nga siyang pasok, kaya busy na naman kami sa mga iba't ibang bagay. Ito ngang mga oras na to ay nakapasok na nga ang kanyang mami at daddy, kaya kaming dalawa na lang ang naiwan dito sa bahay. Tapos na rin ako maglinis ng mga oras na yan, kaya almusal na lang naming dalawa ang inihahanda ko. Habang naghahanda ako ng almusal, siya naman ay inuumpisahan na niyang gawin yung mga gawain na ibinilin sa kanya ng kanyang ina. Dahil nga wala ng pasok, ay medyo may karamihan nga rin yung mga binilin sa kanya. Dahil nga itong batang ito, kahit bakasyon, ay talaga namang hindi nawawala ng mga gawain. Pagkatapos ko nga maghanda ng almusal, ay kumain na nga din kami. Dahil meron nga rin siyang lesson sa labas ng araw na yan. At habang ang kumakain kami, ay nako, ayan na naman siya at nakikiepal na naman sa aking pagbibidyo. Talaga namang lagi na lang ay gusto'y kasama eh. Sit down. What are you eating? Cereal. Kumakain siya ng cereal. Ayaw niya ng cake. He likes cereal. And also egg and milk. Milk. Look, I was special, mate. I have coffee. I have bread. Egg But also. it's inside the bread. I put the egg inside. Ginawa kong palaman para mas masarap. So yun. Magbibidyo ako ng sarili lang. May-epal na naman siya. Gusto niya, sharing daw. May lesson siya ng 10. Kaya kailangan namin makaalis ng 9:45. He's still drinking his milk. Nakikiepal na naman siya. Tapos na kami mag-almusal. Kasi may lesson siya, kaya pinagmamadali ko. Hey, still have time. Finish your Chinese. Pagkatapos namin kumain ay medyo may oras pa nga bago kami pumunta sa lesson niya. Kaya ang sabi ko sa kanya, tapusin mo muna yung Chinese characters na pinasusulat sa kanya ng kanyang ina. Dahil nga sa kinahapunan ay meron kaming lakad. Kaya ang sabi ko sa kanya, hindi tayo aalis hanggat hindi niya natatapos yung mga bagay na dapat niyang tapusin. Mabuti na nga lang talaga at sumusunod sa akin. Sobrang excited na naman siya maglaro sa labas, kaya siya ganyan. Pakanta-kanta. Ang kulit pa naman pag may kalaro. So dahil nga summer na, kaya umpisa na ng aming matinding schedule. Talagang sobrang nakakapagod. Alam mo yung araw pa lang ng graduation niya, talagang sus ko po, pagod na ako. Huhugas muna ako ng aming pinagkainan, then aalis na kami maya-maya. Yan ang ginagawa niya, oh. Mga Chinese words, Chinese characters. Pinapapractice sa kanya ng kanyang mommy because he's turning to grade 1, to primary 1, so that's why. Ito yung math na pinagagawa sa kanya ng mommy niya. Napakahirap din ito, ha. Mga pang ano na yan sa atin, mga pang grade 1, grade 2. Pagkatapos niyang magawa yung mga pinagagawa ko sa kanya, ay oras na nga para ihatid ko siya sa kanyang lesson, sa kanyang English lesson. At so, naabutan pa nga kami ng ulan, kaya naman ayan, at nakapayong. Buti na nga lang talaga, at yung lesson niya na yan ay hindi naman din kalayuan sa bahay, kaya mabilis lang kami nakarating. At dahil 30 minutes lang ang kanyang lesson, kaya inantay ko na lang din siya dyan. Waiting ako dito. 30 minutes lang siya ngayon, kaya antayin ko na. Upo lang muna ako dito habang nag-aantay sa kanya. At halos nga hindi pa nagiinit yung puwit ko sa kinauupuan ko, aba ay lumabas na nga din siya. Napakabilis nga lang din talaga ng 30 minutes. Paglabas niya ng lesson, aba at nakakita pa nga ng kaklase at nagmarites pa nga sila. Medyo maaga pa nga ang oras na yan para umuwi kami sa bahay. Kaya naman hinayaan ko muna siyang maglaro ng 15 minutes bago kami umalis. Pagkatapos nga niyang maglaro ay bumaba na nga rin kami at pumunta na ulit kami dito sa bus station. Para naman alamin kung nasaan yung eksaktong bus na sasakyan namin papunta sa lesson niya sa susunod na linggo. Nung makita na namin ay umuwi na nga rin kami sa bahay at tinapos naman niya yung kanyang mga naiwan panggawain. Natapos na nga niya yung kanyang mga Chinese characters kaya isinunod naman niya itong kanyang math. At halos kakaupo nga lang niya dyan sa kanyang desk ay aba naman pagtingin ko ay halos patapos na kaagad eh. Nakakabilib nga din talaga itong batang ito at hindi rin talaga nagbibilang kundi sa isip niya lang talaga, samantalang nung ako ang nagaganyan ay sinasama ko na rin pati ang pagbibilang ng daliri sa paa. Habang ang siya may ginagawa,
ako naman ay maghahanda na rin dito sa kusina. Inihahanda ko naman yung mga lulutuin ko para sa kinagabihan. Pati na rin ang kanilang mga prutas. Natapos na nga din siya sa kanyang ginagawa, kaya naman nililinis na niya yung kanyang desk. Nililigpit niya yung kanyang mga lapis na ginamit at kung ano-ano pang mga kakalatang naglagay dyan sa lamesa niya. Hindi ko kasi siya sinasanay na ako lagi ang magliligpit ng mga gamit niya, kaya tinuturuan ko talaga siya. Kahit sa mga laruan niya, pagkatapos ng maglaro, kailangan niyang iligpit yung mga laruan niya. Mas maganda nga din talaga na habang bata pa lang sila ay natututunan na nilang magligpit ng kanilang mga gamit. Natuturuan din sila ng mga gawain na kahit yung mga simpleng bagay lang. Pagkatapos ng aming mga gawain sa bahay at napakain ko na nga rin siya ng kanyang tanghalian, bilang reward dahil natapos niya yung mga dapat niyang gawin ay dinala ko naman siya dito sa playroom kasama ang kanyang kaibigan, yung isa niyang kaklase. Kaya naman tuwang-tuwa siya dahil may kalaro siya. Pagkatapos maglaro sa playroom ay umuwi na nga ulit kami dito sa bahay para oras naman para siya ay matulog. Pero bago matulog, may kondisyones pa at kailangan daw munang magbasa ng libro. Kaya naman sinamahan ko munang magbasa at dito na nga natapos ang aming maghapon. Hanggang sa susunod ulit.